Grabe, yung mga ganitong kakanin pala ang masarap, lalo na sa darating na Pasko't Bagong Taon. At syempre, sobrang dali nga lang gawin na to at hindi ka aabot ng malaki dito. Sakto naman, meron nga akong malaking bilog na lianera dito, kaya dito ko na nga lang siya i-steam. Pero bago ang lahat, ayan, naglagay nga muna ako dito ng 3 kutsarang asukal, lulusawin ko nga lang siya. Once na nalusaw na nga yung asukal, set aside muna at kumuha ulit ng bowl at gagawin na nga nating mixture. Dito, gagamit nga lang tayo ng 2 itlog, hindi mo na isa-separate yung white at saka yung yellow. Naglagay nga rin ako dito ng 1 cup of condensed, 2 cups of milk, tapos kahit anong milk pwede naman dito. Pero ang ginamit ko nga bes yung evaporada. 1 kutsarang vanilla, tapos naglagay nga rin ako dito ng asin, konti lang pantanggal ng lansa dun sa may itlog. Halo ko nga lang ng konti at eto maglalagay na nga ako dito ng glutinous rice. Yes po, gagamit tayo ng glutinous rice dito. Bali 2 cups nga pala yung nagamit ko. Tapos ayan, hinalo-halo ko nga hanggang sa maging ganito ang itsura. Once na nahalo na nga siya mabuti, abay sasalain naman natin to para mamaya kapag ka nga naluto siya wala nga buo-buo. Bali dito 3 sala nga pala ginawa ko. Pangatlong sala naman, ayan, kinuha ko na nga kanina yung sinet aside ko na may asukal at diniretso ko na nga dito. Nakita niyo mga buo-buo, bes. Ayan na, ibukod na nga natin. Once na okay na nga, pwede na nga natin takpan to. Bali dito, gumamit nga ako ng foil. Kung wala naman foil, kahit tela lang, bes, pwede nyo ipatakip dito. Katapos nga na to, ayan, ready to steam na nga siya. Bali dito, sa mahinang apoy lang, tapos hihintay na nga lang natin yung 30 to 1 hour nga, bes, para maluto siya. Yun nga lang, bes, medyo matagal siyang lutuin, pero sabi ko naman sa inyo, once na naluto nyo, grabe, worth it nga sa sobrang sarap. Shortcutin na nga natin. After 45 minutes, ayan, binalikan ko na nga siya at eto na nga yung kanyang itsura. Bali dito, gumamit nga lang ako ng toothpick para nga ma-check kung pwede na nga siyang hanguin. Hindi ko nga alam kung anong purpose na itong toothpick, basta ako nakikitusok nga lang ako dito. Charot. Kasi nila pagka wala nang sumama dun sa may toothpick, syempre luto na nga yun. Kaya ayan, hinango ko na at pinalamig ko nga lang. Tapos kinayod ko nga lang yung gilid para mamaya kapag ka nga inilagay natin sa plato, buo nga siya. Medyo kinakabahan nga ako dyan nung una, baka kasi mamaya kapag ka sinalin ko, masira nga bes. Pagkasalin ko nga, syempre ayan, dahan-dahan ko nga inangat. Tapos meron nga ako naiwan na konting-konti. Syempre kinain ko na nga bes at tinikpan ko. Grabe, sobrang sarap. Grabe, hindi ko nga akalain na ganito yung lasa na to bes. Kayang-kaya ko nga ubusin to kahit ako lang mag-isa, char. Tamang-tama nga sa darating na Pasko at bagong taon na ba hindi nga mawawala sa amin to at sobrang sarap. Kaya ikaw be, syempre kung wala ka pa nga naiisip na dessert o kakanin, nako, bagay na bagay to. Kasi nga sabi nila dapat daw meron kang ihandang kakanin para daw yung pamilya hindi maghiwa-hiwalay. Sobrang sarap nga na to bes, yung kalahati na ubos namin ni Natnat. Kala mo lang mahirap gawin pero sobrang dali nga lang bes. Pag steam ka lang naman matatagalan dito at umabot nga ako ng 40 to 1 hour pero worth it naman ang paghihintay. Tingnan nyo naman yung itsura bes, sobrang sarap. O siya, yun lang naman bes ang gusto ko sa inyong i-share. Ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na nga rin ng ganitong kasarap na dessert. Ay nako, hindi nakakaumay bes. Bagay nga siya lalo na kapag ka may iniinom kang kape. O siya, hanggang dito na lang. Bye bye.